Hello guys, hello Gemini. Welcome dito sa aking channel, Palaran888. Welcome Gemini. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Gemini. Ito ay general reading, so I hope na makuha mo yung energy. Okay, Gemini, it's full moon in Sagittarius. See the bigger picture. Okay. So, ang titingnan natin ngayon is yung moon energy for 2025. So, pwedeng hindi mo pa ito maramdaman ngayon or sa mga susunod na araw. Pwedeng maramdaman mo siya by the end of 2024. So, December 31 or January 1, parang gano'n. So, unahin natin yung full moon in Sagittarius. See the bigger picture, magics. Okay, so sinasabi sa'yo dito, Gemini, na kailangan mong tingnan yung rason ng mga nangyayari sa ngayon. Huwag kang mag-dwell sa kung ano yung parang nakikita mong hindi magandang nangyayari. Okay? Isipin mo na everything happens for a reason. May rason ang lahat. Wala tayong control dito sa mundo. Kung ano mang nangyayari sa ngayon, ibigay na natin yun sa Panginoon. Okay? Parang ano lang tayo dito, bisita. So, di ba, pag bisita ka sa loob ng bahay, hindi ka magdedesisyon kung ano yung kakainin mo, kung saan ka matutulog. Maghihintay ka lang kung ano yung sasabihin sa'yo ng host. Okay, next card is magic. Wow. So, make a wish daw. So, pag simula pa lang ng January 1, mag-wish ka na, mag-manifest ka na, magtiwala ka, believe in miracles, magic surrounds you. Wow, congratulations. So, di ba? Nakikita ko sir dito na medyo impatience yung iba. Nababagalan sila sa mga gusto nilang mangyari sa buhay. Kahit mabagalan tayo guys, wala tayong control dito sa mundo. Kahit anong gawin mo, wala kang magagawa. Maghihintay ka lang talaga. Okay? Yun nga, para tayong bisita dito. Bisita lang tayo dito sa mundong Davao. Okay. Okay, Gemini, Three of Pentacles. May mga possibilities dito ng kasal, mag-o-open ng business, friendship, collaboration. Isang decision making ang kailangan mong gawin. So, nakikita ko na posibleng mag-iisip ka kung talagang siseryosohin mo na ba na magpakasal or kailangan mo nang magsimula ng business. But, sinasabi sa'yo dito na sunod-sunod yung energy mo ng 3. So, pwedeng may celebration, merong balanse na magaganap, merong partnership or collaboration dito. But mag-iingat ka, Gemini, mag-iingat ka sa sarili mong desisyon. Okay? So, sinasabi sa'yo dito, Gemini, mag-iingat tayo sa taong ito, lalo na sa sarili natin. Huwag tayong masyadong greedy, huwag tayong masyadong workaholic, huwag tayong masyadong parang i-handle natin, mag-multitask tayo, tapos i-handle natin lahat. Yung parang aakuin mo lahat ng responsibility. So, the greed, sinasabi, iwasan mo this year yung pagiging selfish. Kung hindi ka naman selfish, posibleng may tendency yan, may possibilities na maging selfish ka kasi sa pagkakataon yun eh. But, sinasabi sir dito na iwasan natin yun. Okay? Iwasan natin kunin lahat ng mga obligation, kunin lahat ng trabaho, and yung overworking, yung parang trabaho ng trabaho, hindi na nagpapahinga ng Saturday, Sunday. So, yun yung iwasan mo. Queen of Pentacles and Six of Pentacles. Nakikita ko na makakahawa ka ng isang napakalaking halagang pera sa taong ito. Ang pera ito ay posibleng magdadala sa'yo ng sobrang excitement. And dahil din sa perang yan, pwede makapag-share ka ng tulong sa ibang tao. Or pwedeng ikaw ay isa sa mga mapapalad na mapagbibigyan ng biyaya pinansyal. And Knight of Wands, pwedeng yung lump sum of money na yan or financial increase or financial wealth is from new job, from new career, or from new business. Nakikita ko na makaka-recover ka from sadness. Siguro maraming napagdaanan ka na malungkot, but nakikita ko siya dito na aapaw yung cups mo. Aapaw yung cups mo, makaka-recover ka sa kalungkutan mo. And nakikita ko sir dito na matatapos mo lahat ng obligations mo bago matapos din ang taon ng 2025. So, going to 2026, nakikita ko sir dito na magiging maayos, magiging sobrang successful, sobrang peaceful,
may ma-accomplish ka. It's either yung business na gusto mong ma-accomplish, yung relationship, yung friendship, yung travel, or kung ano pa man. Iwasan mo lang yung sobrang matatakotin. Okay? Lalo na sa trabaho. If, halimbawa, yung plano mo this year ng 2025 is lumipat ng trabaho na mas mataas yung sweldo, mas maganda yung benefits, lumipat ng bansa, lumipat ng career, mag-advance ng career, parang ganun. Huwag kang matakot, okay? Mag-focus ka sa kung anong gusto mo. Yun, believe in magic, make a wish. Dahil ibibigyan sa'yo ng universe, okay? Nakikita ko na kahit hindi ikaw direkta na posibleng yayaman this year or magkakaroon ng mataas na position sa trabaho or managerial position, may kapamilya ka, okay? Meron kang kapamilya for once, meron kang kapamilya dito na posibleng siya ay yayaman, siya ay biglang yayaman, or siya ay biglang magiging sobrang yaman, okay? Pwedeng manalo siya sa loto, ma-promote siya, tumas yung position sa trabaho, makapag-asawa ng mayaman, parang magkaroon ng inheritance na sobrang laki ng pera, parang ganon. So, yun ang nakikita natin. Okay, and King of Swords. Nakikita ko sa'yo dito na marami kang matatanggap na invitation, wedding invitation, or even partnership. Kikita ko sa'yo dito na may parang mag-invite sa'yo ng partnership. Ingat-ingat ka rin kasi marami kang balitang matatanggap na pwedeng mairita ka, pwedeng tumaas yung presyon mo kung may high blood ka. Ingat-ingat ka kasi nakikita ko sa'yo dito na kinakailangan mo sa year na to na maging panatag, maging peaceful, parang relax lang kasi napapaligiran ka ng mga toxicity eh. Ang daming chismes, ang daming balita na pwedeng 'di ba? Mabilis, sobrang bilis ng chismes, sobrang bilis ng balita na pwedeng magbigay sa'yo ng comfort, magbigay sa'yo ng satisfaction, but meron din mga chismis na pwedeng, or balita na posibleng magdala sa'yo ng pagkainis. Kasi, di ba, magagalit ka kasi pwedeng hindi yon yung ini-expect mo na balita. Kita ko sa'yo dito na may mga mensahe kang matatanggap this year. And nandito yung Wheel of Fortune, bibigyan ka ng pagkakataon ng universe na baguhin lahat sa buhay mo. Everyday, binibigyan tayo ng pagkakataon ng universe na baguhin kung ano yung dapat baguhin natin sa ating sarili. But this year, yung taong ito, parang sinasabi sa'yo ng barahan na bibigyan ka ng pagkakataon ng universe na magsimula. Diba? Yung parang bibigyan ka ng second chance, last chance, parang ganon. So, i-grab mo yung opportunity na to, okay? And as much as possible, hanapin mo yung much easier path forwards, and i-surrender mo na lahat, okay? And release expectation para hindi ka masyadong ma-stress, para hindi ka masyadong ma-depress. I-relax mo lang yung sarili mo, okay? Isipin mo na everything happens for a reason. Ano man ang mangyayari sa'yo, ano man mangyayari sa gusto mo, or hindi man mangyari ito, still, you need to be thankful and grateful kasi you're still alive, you're still kicking, you're still achieving or vibing, parang ganun. Okay? So, yan guys ang sinasabi ng Baraha. I hope na nakuha mo yung energy. Ito ay kumbaga patikim lang sa 2025 ng full moon. Meron tayong mga full moon and new moons reading sa 2025, but ito tinitingnan lang natin kung ano yung emotion, ano yung energy, ano yung feelings mo this year. Okay? Thank you. Bye.